Maalinsangan ng hangin ng unang tumapak si Julie sa masikip na eskinita ng squatters area sa Maynila. Pitpit niya ang 2 lumang maleta at isang bayong na may lamang ilang damit at kumot. Sa kabilang kamay ay hawak niya ang kamay ng bunso niyang si Jillian, habang si Brian naman ay nakasunod sa likod. Pasa ng isang plastik na may lamang pinggan at paso. Si Hana naman, ang panganay, ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Tila pilit inuunawa ang bigat ng bagong mundong kanilang harapin. Iniwan sila ng ama ng mga bata ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Walang paalam, walang palipaliwanag. Isang umaga na lang ay hindi na ito umuwi. Sa probinsya ng Bicol, halos maubos ang kanilang ipon sa kakahintay at kakahanap. Hanggang sa napagtanto ni Julie na wala nang babalikan. "Mga anak, dito muna tayo magsisimula ulit." Pilit niyang pinapatatag ang boses habang itinuturo ang barong-barong na paupahan ng kanilang titirhan. Ang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Manipis ang dingding at rinig ang bawat ubo ng kapitbahay. Ngunit para kay Julie, sapat na iyon, basta't may bubong silang masisilungan. Hindi madali ang unang mga linggo. Madalas ay tuyo lamang at kanin ang pagkain nila. Pero kahit ganoon pa man, hindi nagpatalo si Julie sa kahirapan. Taglay niya ang likas na pagiging madiskarte at masayahin. Tuwing hapon, lumalabas siya at kinakausap ang mga kapitbahay. "Grabe, Aling Nena, ang bango naman ng sinigang nyo. Kahit sabaw lang ay pwede na sa mga bata." Biro niya sabay tawa. May mga pagkakataong nag-uuwi siya ng tutong na kanin at sabaw. Hindi niya ikinakahiya iyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang may maihain sa mga anak. "Ma, masarap na po ito," sabi ni Brian isang gabi, habang masayang sinusubo ang tutong na binasa sa sabaw. Ngumiti si Julie kahit may kirot sa dibdib. Ayaw niyang maramdaman ng mga anak ang bigat ng sitwasyon nila. Kaya lagi siyang nakangiti sa labas, kahit umiiyak sa loob. Mabilis siyang nakilala sa lugar. Machika, palabiro, at mahusay magkwento. Marunong siyang magpaawa kung kinakailangan, pero hindi sobra. Sapat lang para makuha ang simpatsya ng kausap. Doon niya nakilala si Aling Fe, ang may-ari ng mga paupahan. Isang babaeng may malambot na puso, ngunit matalas ang mga mata sa tao. "Matatag ka, Julie," minsang sabi nito habang pinagmamasdan siyang naglilinis ng bakuran. Kapalit ng ilang bawas sa upa. "Bihira ang ganyang klaseng ina." "Wala naman po akong choice eh. Para po ito sa mga anak ko, Aling Fe," sagot niya, sabay punas ng pawis. Lingid sa kaalaman ng marami, unti-unting napapalapit ang loob ni Aling Fe kay Julie. Nakikita niya ang sipag at tiyaga nito. O marahil ay nadadala rin siya sa galing nitong magsalita. Isang hapon, tinawag siya ni Aling Fe sa loob ng bahay. "Julie, may sasabihin sana ako sa'yo." Kinabahan siya, sapagkat naisip niya na baka paalisin na sila. "Uuwi na kami ng pamilya ko sa Iloilo. Matagal-tagal rin kami roon. Kailangan ko ng mapagkakatiwalaang magbabantay ng mga paupahan." Napahinto ang paghinga ni Julie. "Gusto mo bang ikaw na lamang ang maging katiwala?" Nanlaki ang mga mata niya. "At bilang bayad," dugtong ni Aling Fe, "hindi ka na magbabayad ng upa." Parang tumigil ang mundo ni Julie sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung maiiyak siya o matutuwa. Ngunit alam niya, ito na ang unang pintuan ng pagbabago sa buhay nilang mag-iina. Hindi kaagad nakatulog si Julie ng gabing inalok siya ni Aling Fe bilang katiwala. Habang mahimbing na natutulog si Hana, Brian at Jillian sa manipis nilang kutsyon,
Nakaupo siya sa gilid at nakatitig sa bubong na yero. Sa unang pagkakataon matapos siyang iwan ng asawa, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi galing sa awa ng iba, kung hindi sa tiwalang ibinigay sa kanya. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising. Pinakuluan niya ang natitirang bigas at nilagyan ng asin ng tubig upang magmukhang sabaw. "Ma, parang masaya ka po ngayon," napansin ni Hana habang kumakain sila. "Oo anak, kasi may bagong simula tayo," sagot ni Julie. Pilit na pinapakalma ang sarili sa excitement. Sinimulan kaagad ni Julie ang kanyang tungkulin bilang katiwala. Siya ang kumukolekta ng upa sa mga kapitbahay. Nagtatala kung sino ang nakabayad na at kung sino ang hindi pa. At siya rin ang nag-aasikaso kung may siraba sa bahay. Sa umpisa, nahihiya pa siyang maningil. Ngunit napagtanto niyang kailangan niyang maging matatag. Dahil hindi na lamang siya nangungupahan. May responsibilidad na siya. Ngunit may isa pang bagay na unti-unting nabubuo sa isip ni Julie. Bago niya i-remit kay Aling Fe ang nakukolektang upa, pansamantala niya na muna itong itinatabi. Hindi naman niya ginagalaw para sa sarili. Sa umpisa, iniisip niya lamang kung mapapaikot niya ito kahit ilang araw. Baka may maliit na tubuin siyang makuha. Isang linggo, bumili siya ng ilang perasong candy, sigarilyo, at sachet ng kape gamit ang naipong maliit na halaga mula sa pagpapalago ng pera. Inilagay niya iyon sa isang kahon sa harap ng bahay. "Ma, magtitinda po ba tayo?" Masayang tanong ni Brian. "Oo anak, maliit lang muna, pero lalaki rin to." Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang munting sari-sari store ni Julie. Dahil kilala siya at madaldal, marami ang bumibili sa kanya. "Sa'yo na lang kami bibili, Julie. Mabait ka naman eh," sabi ni Aling Cynthia, isa sa mga kapitbahay na minsang nag-abot sa kanya ng pagkain noong kapos na kapos sila. Ngumiti si Julie. "Salamat Aling Cynthia ha. Hindi ko po makakalimutan ang tulong niyo noon." Unti-unting nadagdagan ng kanyang paninda. Nakatulong ang maliit na tubo sa bawat ikot ng pera bago niya ipadala ang kabuoang upa kay Aling Fe. Hindi naman ito nagrereklamo. Lagi namang kompleto ang remit niya. Bagaman minsan ay may kaunting delay. Mas naging maayos ang buhay nila. Hindi na sila umaasa sa tutong at sabaw. Nakakabili na siyang itlog at delata. Si Hana ay may bagong notebook sa eskwela. Si Brian ay may tsinelas na hindi butas. At si Jillian ay may gatas tuwing gabi. Sa tuwing may bumibili, ramdam ni Julie ang kakaibang saya. Hindi na siya ang humihingi. Siya na ang nilalapitan. "Ang galing mo naman, Julie," sabi minsan ni Mang Lito habang bumibili ng sigarilyo. "Hindi ka talaga basta-basta." Ngumiti siya, may halong kumpiyansa sa sarili, habang pinagmamasdan niya ang maliit na kahon ng paninda. May isang bulong sa isip niya. Ito pa lamang ang simula. Hindi niya alam, kasabay ng pagdami ng paninda, ay may isa pang bagay na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kapangyarihan na hindi pa niya naranasan noon. Lumipas ang ilang mga buwan, at ang maliit na kahon ng candy at sigarilyo sa harap ng bahay ni Julie ay napalitan na ng 2 estanteng gawa sa kahoy. Nadagdagan ng bigas, delata, noodles, mantika, at kahit mga frozen goods na inilalagay niya sa isang second-hand na freezer na nabili niya sa hulugan. Hindi na simpleng sari-sari store ang meron siya. Unti-unti na itong nagiging mini grocery sa loob ng kanilang komunidad. Mas lalong naging abala si Julie. Maaga siyang nagbubukas ng tindahan at gabi nang nagsasara. Si Hana ang naging katuwang niya sa pagbabantay, lalo na kapag kailangan niyang pumunta sa palengke para mag-restock. "Ma, pahinga ka naman po," minsang sabi ni Hana habang nakikitang namamaga ang paa ng kanyang ina. "Saka na ako magpapahinga anak kapag umasenso na tayo lalo."
Sagot ni Julie na may ngiting puno ng determinasyon. Dahil kilala siya bilang katiwala at tindera, mas dumami ang bumibili sa kanya. Kahit ang mga hindi taga roon ay napapadaan na sa kanilang mini grocery. Ngunit kasabay ng paglaki ng kita, ay ang pagbabago ng ihip ng hangin sa kanyang puso. Kung dati ay siya ang lumalapit at nakikiusap, ngayon ay siya na ang nilalapitan para umutang. Julie, pwede bang umutang? Bukas ka na lang babayaran. Kulang lang talaga ako ngayon eh. Pakiusap ng isang kapitbahay. Sa umpisa, pumapayag pa siya. Ngunit kalaunan, naging mas istrikto na siya. Hindi pwedeng puro utang. Negosyo to, hindi charity. Madiing sagot niya minsan. Sapat para marinig ng ibang tao. Unti-unting napalitan ng dati niyang masiyaing tono ng mas matigas at mas malamig na pananalita. Napansin niya ni Brian isang gabi. Ma, bakit po parang lagi kayong galit? Inosenteng tanong nito. Hindi ka agad nakasagot si Julie. Sa halip, iniba niya ang usapan. Habang mas lumalago ang negosyo, nagsimulang mag-iba ang pakikitungo niya sa mga tao. Hindi na siya madalas makipagkwentuhan sa labas. Hindi na rin siya tumatawa ng malakas gaya noon. Kapag may nagkikwento ng problema, tila hindi na siya interesado. Isang hapon, narinig niya ang bulungan ng ilang mga kapitbahay. Ang yabang na ni Julie ngayon, no? Sabi ng isa. Abay oo, parang nakalimutan na kung saan siya galing. Sagot naman ng isa pa. Napakunot ang noo ni Julie nang marinig iyon. Ngunit imbes na masaktan, may kung anong kakaibang pakiramdam ang pumasok sa kanya. Parang kumpiyansang hindi niya kailangang pansinin ng mga ito. Sa isip niya, pinaghirapan niya ang lahat ng meron siya ngayon. Hindi niya namalayang habang abala siya sa pag-akyat. Unti-unting napuputol ang mga tulay na minsang nagligtas sa kanya mula sa gutom at kahihiyan. Isang gabi, habang binibilang niya ang pera sa kahon, napansin niyang mas makapal na ito kaysa dati. Napangiti siya. Hindi na tayo babalik sa tutong at sabaw. Pulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, may nagsisimulang mabuo. Isang pagtingin sa sarili na mas mataas kesa sa iba. At hindi niya alam, ang pag-angat na ito ay may kasamang presyong hindi pa niya nakikita. Mas lalo pang lumago ang mini grocery ni Julie sa sumunod na mga buwan. Nakapagpalagay siya ng mas malaking karatula sa harap ng bahay. Julie's Mini Grocery. Kumpleto at abot kaya. Naging mas maayos ang mga estante. At may sarili na siyang mesa kung saan siya nakaupo habang nagbibilang ng pera. Ngunit kasabay ng pag-aayos ng tindahan ay ang tila pagbaluktot ng kanyang ugali. Kung dati palabati siya sa bawat tumaraan, ngayon ay tango na lamang ang sagot niya. Kung minsan ay wala pa nga. Mas madalas na nakakunot ang noo niya, lalo na kapag may bumibili ng tingi-tingi o nagtatangkang umutang. Julie, pwede bang kalahating kilo muna ng bigas? Bukas ko na lang babayaran. May darating naman na padala sa akin bukas eh. Pakiusap ng isang kapitbahay. Nako, hindi pwede no? Ilang beses na kaya kitang pinagbigyan? Malamig niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Unti-unting kumalat ang balitang mahirap na siyang lapitan. Isang hapon, tumating si Aling Cynthia. Bitbit nito ang maliit na pitaka at halatang nahihiya. Julie, pwede bang mangutang muna ako ng gatas? Dadelay kasi ang padala ng anak ko eh. Sa susunod na linggo ay babayaran ko naman kaagad. Tahimik ang buong tindahan. May ilang bumibili na nakikinig. Tinignan siya ni Julie mula ulo hanggang paa. Naalala niya ang mga panahong si Aling Cynthia ang nagbigay sa kanya ng ulam nang wala silang makain. Ngunit mabilis niyang itinulak papalayo ang alaala. Aling Cynthia, sabi niya, medyo mataas ang boses. Negosyo po ito. Hindi porket tumulong kayo dati sa akin, obligado na akong tumulong ngayon sa inyo. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa paligid. Nanahimik ang mga taong nakarinig. Namula ang mukha ni Aling Cynthia. Pero,
Hindi ko naman sinasabing obligado ka. Nakikiusap lang ako. Dito na lang po kayo mangutang sa iba. Matigas na sagot ni Julie. Tahimik na umalis si Aling Cynthia. Bitbit ang hiya at lungkot. Mula noon, iba na ang tingin ng mga tao kay Julie. Hindi na paghanga, kung hindi pagkainis. Isang gabi, habang nagiinuman ang ilang mga lalaki sa kanto, napadako roon ang usapan patungkol sa kanya. Lasing si Mang Lito at hindi napigilang magsalita ng malakas. Di ka naman naasenso kung hindi dahil kay Fe. Sigaw nito, nadinig hanggang tindahan ni Julie. Para ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Kung makaasta akala mo naman kung sino. Napatigil si Julie sa pag-aayos ng paninda. Kumulo ang dugo niya. Lalabas na sana siya upang sagutin si Mang Lito, ngunit pinigilan siya ni Hana. Ma, hayaan niyo na po, mahinang sabi ng anak. Ngunit sa loob-loob ni Julie, hindi siya galit. Nasaktan siya. At imbes na magnilay, mas lalo siyang nagmatigas. Wala silang ambag sa buhay natin, no? Sabi niya sa mga anak. Pinaghirapan natin to. Hindi niya namalaya na ang dating masiglang tindahan ay unti-unting nababalot ng malamig na hangin. May mga bumibili pa rin, pero wala na ang dati nilang saya. At sa bawat salitang binibitawan niya ng mayabang, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tahimik na nalalagas. Hindi niya lamang iyon napapansin. Dumating ang buwan na tila kakaiba ang ihip ng hangin sa paligid ng tindahan ni Julie. Hindi gaanong matao. Mas kaunti ang bumibili at mas madalas na may bumubulong-bulong sa kanto tuwing daraan siya. Hindi niya iyon pinansin sa una. Sanay na siyang may naiinggit. Ngunit isang umaga, may dumating na hindi niya inaasahan. Isang lalaking nakapolo at may dalang folder ang nagpakilala bilang pamangkin ni Aling Fe. Galing ito sa Iloilo upang silipin ang mga paupahan. Mag-audit lang po kami, maayos nitong sabi. Nanlamig ang palad ni Julie. Hindi naman siya nagnakaw. Pero totoo, pinapaikot niya muna ang pera bago niya irimit kay Aling Fe. Sa mga nakaraang buwan, naging mas malaki ang perang hinahawakan niya dahil lumago ang tindahan. Minsan, ay nagamit niya ang parte ng koleksyon para magdagdag ng paninda. Iniisip na may babalik ka agad. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. May isang buwan na hindi niya naihulog ang buong halaga sa takdang araw. Nadelay ang padala. At ngayon, hawak-hawak ng pamangkin ni Aling Fe ang mga talaan. May kulang po dito, seryosong sabi nito, matapos ikumpara ang listahan. Mapipigay ko po yun sa susunod na linggo, pilit na sagot ni Julie. Pero hindi na po maaari. Pinapabalik na po sa amin ang pamamahala at kailangan yung bayaran ng kakulangan sa loob ng isang buwan. Parang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Pag-alis ng lalaki, agad na kumalat ang balita sa buong komunidad. Ang mga dating naiinggit, ngayon ay may kumpirmasyon na. Kaya pala, sabi ng isa. Akala mo naman kung sino. Pera naman pala ng ibang pinapaikot niya. Bulong ng isa pa. Sa loob ng ilang araw, mas lalo pang bumagsak ang tindahan. May mga umiiwas ng bumili. Ang iba'y sa kabilang kanto na lamang pumupunta. Ang mga dating pabor sa kanya ay tila naglaho. Hanggang isang gabi, tahimik na kumakain ng pamilya. Hindi tulad noon na may halakhakan. Ngayon ay puro katahimikan. Ma? Mahinang tanong ni Brian. Aalis na po ba tayo dito? Hindi kaagad nakasagot si Julie. Nakatingin lamang siya sa pinggan niyang halos hindi pa nabawasan ng laman. Sa kabilang sulok, narinig niya ang mahinang ubo ni Jillian. Nitong mga araw ay matamlay ang bunso. Hindi nagaanong kumakain. Lumipas ang mga linggo. Hindi niya nabuo ang kulang na halaga. Malaki-laki pa ito. Kaya naman dahil doon, ay napilitan siyang isara ang kalahati ng tindahan at ibenta ang freezer upang may bayad sa utang. Tinanggal siya bilang katiwala. Kailangan na rin nilang magbayad muli ng upa.
Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muli siyang nakaramdam ng takot. Ang takot na bumalik sa wala. Isang gabi, habang natutulog ang mga bata, tahimik siyang umiyak. Sa labas ng kanilang bahay, rinig ang tawanan ng ilang mga kapitbahay. Hindi na siya kasama sa mga kwento. Hindi na siya sentro ng papuri. Ngayon, siya na ang pinag-uusapan sa kanilang lugar. At sa gitna ng madilim na gabing iyon, nagsimulang magtanong si Julie sa kanyang sarili. Saan ba ako nagkamali? Lumipas ang ilang linggo matapos siyang tanggalin bilang katiwala. Mas tahimik na ang harap ng bahay ni Julie. Ang dating punong-puno ng paninda niyang estante ay kalahati na lamang ang laman. Wala na ang kanyang freezer. Ang karatulang mini grocery ay tila kumukupas na rin sa init ng araw. Ngunit higit sa lahat ng iyon, ang pinakamasakit para kay Julie ay ang makita ang mga anak na muling nagtitipid at nag-a-adjust. Isang umaga, nagising siyang mainit ang noo ni Jillian. Namumutla ang bata at halos walang ganang kumain sa mga nakaraang araw. Ma, masakit po ang ulo ko. Mahinang sabi nito. Kinabahan si Julie. Wala siyang sapat na pera para kaagad na madala ang kanyang anak sa ospital. Tinignan niya ang laman ng kaha. Kaunti na lamang ang natira. Pambayad pa sana ng supplier. Lumapit siya sa ilang kakilala upang mangungutang muna. Ngunit magalang siyang tinanggihan. Pasensya na, Julie ha. Alam mo naman. Bitin na sagot ng isa. Hindi niya masisi ang mga tao. Ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Ang mga salitang binitawan niya. Ang mga taong pinahiya niya sa ibang tao. Kaya naman sa huli, si Hana ang tahimik na lumapit kay Aling Cynthia. Aling Cynthia? Nanginginig ang boses ng dalagita. Pwede po bang makahiram muna kami ng konting pera? May sakit po kasi ang kapatid kong si Jillian. Hindi nag-atubili ang matanda, kahit may bakas pa ng sakit ng alaala. Agad siyang tumayo at sumama sa bata. Pagdating nila sa bahay, nagulat si Julie nang makita si Aling Cynthia sa pintuan. Nalaman ko ang nangyari sa bunso mo. Mahinaong sabi nito. Halika, dalhin natin siya sa health center. Hindi makatingin si Julie. Nahihiya siya. Hindi sa kawalan ng pera, kung hindi sa ugaling ipinakita niya noon. Habang hawak niya ang malamig na kamay ni Jillian sa loob ng klinik, tila unti-unting nababasag ang matigas na pader sa puso niya. Naalala niya ang mga panahong siya ang kumakatok para manghingi ng sabaw. Naalala niya ang mga taong hindi nagdalawang isip upang tumulong. Pagka-uwi nila, humarap siya kay Aling Cynthia. Aling Cynthia, pasensya na po ha. Nangingilid ang luha niya. Nagbago po ako. Hindi ko po namalayang naging ganun ako. Tahimik siyang tinignan ng matanda bago umiti ng bahagya. Hindi masama ang umasenso, Julie, sabi nito. Pero masama ang makalimot. Parang simpleng salita, pero tumimoy yon sa puso ni Julie. Kinagabihan, tinipon niya ang mga anak. Mga anak? Mahina niyang sabi. Hindi lang pera ang sukatan ng yaman. Kung wala ang tiwala at respeto ng tao, wala rin tayong maipagmamalaki. Yumakap si Brian sa kanya. Si Hana ay ngumiti ng bahagya. Tila matagal nang hinihintay ang pagbabagong ito. Sa labas, may ilang mga kapitbahay na dumaan. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, lumabas si Julie at marahang ngumiti. Magandang gabi po, sabi niya. Walang yabang, walang lamig. Unti-unti, nagsimula siyang bumawi. Hindi para maibalik ang dating laki ng tindahan, kung hindi para maibalik ang dangal na nawala. At sa pagkakataong ito, mas malinaw na sa kanya. Ang tunay na pag-angat ay hindi lang pataas, kung hindi paloob. Hindi nga bumalik ang dating laki ng negosyo ni Julie. Ang malawak na mini grocery ay naging simpleng sari-sari store na lamang muli. Ilang estante ng dilata, bigas na nakasako sa gilid, at mga sachet na nakasabit sa tali sa harap ng tindahan. Yun na lamang ang kanyang mga paninda.
Ngunit kakaiba ang katahimikan ngayon. Hindi na ito mabigat tulad noong bumagsak siya. Payapa ito. Araw-araw, maaga pa lang ay naglilinis na si Julie sa harap ng bahay. Hindi na nakataas ang noo niya pag dumaraan ang mga kapitbahay. Siya na mismo ang unang pumabati. Magandang umaga po. May ilan pa ring nag-aalangan sa simula. Ngunit unti-unting bumabalik ang dati nilang pakikitungo. Hindi man katulad ng dati na puno ng paghanga, pero may respeto ng muli. Isang araw, dumaan si Mang Lito. Hindi na ito lasing at halatang nahihiya pa rin sa mga nasabi noon. Julie? Tawag nito. Isang sigarilyo nga. Tahimik siyang nag-abot. Magkano na to, Julie? Tanong nito. 10 piso lang, Mang Lito. Nag-abot ito ng 20. Sa'yo na ang sukli. Napatingin si Julie sa kanya. Noon, marahil ay may isasagot siyang may halong yabang. Ngunit ngayon, marahan siyang ngumiti. Hindi po, sukli pa rin yan. Isang simpleng sagot, ngunit ramdam niyang may nabago na talaga sa kanya. Samantala, mas naging malapit siya sa kanyang mga anak. Tuwing gabi, sabay-sabay silang kumakain. Kahit pa simpleng ulam, pero may kwentuhan at tawanan ng muli. Si Hana ay mas naging masipag sa pag-aaral. Si Brian naman ay muling naging masayahin. Si Jillian na gumaling na ay mahilig nang maglaro sa harap ng tindahan. Isang hapon, may dumating na bisita, si Aling Fe. Napadaan ito mula sa Iloilo at naisipang silipin ang dati niyang mga paupahan. Kinabahan si Julie nang makita ito. Lumapit siya at magalang na bumati. Aling Fe, pasensya na po sa lahat ha. Pinagmasdan siya ng matanda. Hindi ang tindahan ang tinitingnan nito, kung hindi ang kilos at pananalita niya. Balita ko, marami kang pinagdaanan, sabi nito. Opo, at marami rin po akong natutunan. Tumango si Aling Fe. Hindi ko na may babalik ang dati mong posisyon, pero natutuwa akong makita kang ganito. Hindi yan masakit pakinggan. Sa katunayan, sapat na para kay Julie ang marinig ang mga salitang iyon. Pagkaalis ni Aling Fe, naupo si Julie sa harap ng tindahan habang papalubog ang araw. Pinagmamasdan niya sina Hana, Brian at Jillian na nagtatawanan sa gilid ng kalsada. Naalala niya ang mga panahong tutong at sabaw lamang ang kinakain nila. Naalala niya ang pag-angat, ang pagmamataas at ang pagbagsak. Dahil doon ay napangiti siya. Ngayon, hindi man kasing laki ng dati ang kinikita niya, mas buo naman ang loob niya. Hindi man siya hinahangaan ng lahat, pero hindi na rin siya kinamumuhian. Sa wakas, naunawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng tindahan o kapal ng pera sa kaha. Ito ay nasusukat sa kabutihang naibalik mo sa kapwa, sa respeto na ibinibigay at tinatanggap, at sa pusong marunong magpakumbaba. At sa simpleng tindahan sa gilid ng masikip na eskinita, natutunan ni Julie ang leksyon. Leksyong hindi kayang bili ng kahit gaano karaming pera. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi masamang umasenso sa buhay, pero masamang makalimot. Kapag nakaangat ka na sa buhay, huwag mong kalimutang balikan kung saan ka nagsimula at kung sino ang mga tumulong sa iyo nung walang-wala ka pa. Palaging tandaan na ang pagmamataas ang simula ng pagbagsak. Maaaring mabilis ang pag-angat, pero kapag may kasamang yabang at pangmamaliit sa kapwa, mas mabilis din ang pagguho. Ang tiwala at respeto ay mas mahalaga kaysa sa pera. Sapagkat ang pera ay pwedeng mawala at kitain muli. Pero ang respeto ng tao, kapag ito ay nawala, mahirap nang maibalik pa. Ang tunay na yaman ay nasa mabuting puso. Hindi nasusukat ang tagumpay sa laki ng negosyo o sa kapal ng pera na meron ka, kung hindi sa kabutihan at pagpapakumbaba. Palaging may pagkakataon para magbago. Kahit nagkamali, may pag-asa pang itama ang sarili kung handa kang magpakumbaba
at humingi ng kapatawaran.